Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Pero po kumakalat na balita na etong si Cesar Chavez na pagka-resign po niya dyan sa PCO, sa gabinete ni Presidente Bongbong Marcos, siya po ay tumalon sa kampo ni Isko Moreno at posible raw nabanggain nila etong si Romualdez at si Duterte sa halalan 2028. Ayan mga kababayan yung kumakalat na balita kasi itong si Cesar Chavez ay dating nasa PCO pero siya po ay nag-design at pinalitan po ni Jay Ruiz kasama po si Claire Castro. At ngayon, ito raw si Cesar Chavez di umano ay nandyan na po sa kampo ni Isko Moreno. Dati pa naman mga kababayan dati pa pong etong si Cesar Chavez ay Chief of Staff ni Yorme Isko Moreno nung etong si Isko ay mayor pa po dyan sa Maynila. At nagkahiwalay lang sila nung napalitan siya ni sino ba yung pumalit sa kanya? Yung campaign manager ni Duterte na naging campaign manager ni Isko nung panahon ng eleksyon noong 2022. Kumbaga, hindi ko alam parang balita ko nagkatampuhan. Kaya umalis din si Cesar Chavez sa kampo ni Isko Moreno. At ngayon, ito ang balita. Magkasama na naman sila para banggain si Romualdez at si Duterte sa pagka-presidente sa 2028. Ibig sabihin yan, kung sakali mang manalo etong si Isko Moreno ngayong 2025 sa pagka-mayor sa Maynila, ay mauulit na naman ang nangyari noong 2019 na kung saan naging mayor si Isko at ginamit niya ang kanyang pagiging mayor para magpapogi mga kababayan dahil meron pala siyang pangarap na tumakbo sa pagka-presidente. At mukhang ito na naman ang mangyayari. Tumatakbo siya bilang mayor ng Maynila para magpapogi uli. Ano ba naman yan? Bakit naman nagagamit lang itong ating mga kababayan, itong Maynila? Kasi parang ganun na mangyayari. Kung tatakbo siya sa 2028, ibig sabihin, gagamitin na naman niya itong kanyang termino kung sakaling siya'y mananalo para magpakitang gilas muli. Dahil nga po, meron po silang balak na labanan etong si Romualdez at si Duterte sa 2028. Yan po ay hindi pa po kumpirmado at na ito po ay nabasa ko lang dito po sa But First Manila. Ayan, iiwan kayo uli. Kaya pala biglang nag-resign si Chavez sa PCO dahil tumalon siya sa kampo ni Isko na posibleng banggain ito pong mga kandidato sa darating na 2028 presidential elections. So parang mauulit na naman yung nangyari dati. Kaya alam nyo mga kababayan, doon sa mga Iskonians hindi ko naman sinasabi na totoo itong balita. Ito lang, nabasa lang naman natin. Kung totoo ito, kawawa naman ang Batang Maynila, ang mga Manileño, na gagamitin na naman para sa mas mataas na pangarap ang maging presidente. Bakit naman ganon? Ginagamit na lang palagi na stepping stone ng Maynila. Hindi ba pwedeng bigyan nyo ng tamang pagkilala at tamang kalinga ang mga Batang Maynila, ang mga Manileño? Di ba? Sana naman, huwag nyo lang gamitin itong mga ito para sa pansarili nyong kapakanan. Sana mahalin nyo, itaguyod ang mga taga Maynila, pagsilbihan ang mga Batang Maynila, bigyan ng tamang benepisyo. Hindi yung parang nangyari, katulad nung nakaraan, ay nagpakitang gilas lang daw, nagpapogi, dahil ang ginawa sa Maynila ay ibinaon sa utang. Sobrang laki po ng nautang nung naging mayor si Isko Moreno at isa pa mga kababayan, ang dami pong nabentang mga ari-arian na pag-aari po ng lungsod ng Maynila. Ito nga po mga kababayan, pakinggan natin.
dito po napag-usapan niya sa 2x2. Kasama po si Anthony Taberna at si sino to? Jerry Baha. Pakinggan ninyo mga kababayan pakinggan ninyo yung nangyari po dyan sa lungsod ng Maynila. Kumpachero, kayo na ang mamimili ng property, hindi kayo ang magbebenta ng lupa ng Maynila. Bakit? Meron ka bang kilala na nagbebenta ng hindi ninyo hindi na mangyayari yung ginawa nung nauna sa inyo na ipinagbebenta ang napakarami. Ang dami pala niyan, kumpachero. Nakuha ko itong listahan. Ito, may Divisoria. Yun sa Sold. mall. Harrison Plaza. Paco Public Harrison Market. Plaza, yung tabi ng Century. Century. Paco Public Market. City College of Manila. Kirikada Fire Station. Sases Basketball Court sa San Andres daw ito. Hospital ng Maynila, yung original building. At saka old PNB building. Lahat daw pala yan naibenta na ni Mayor Cois. What? Total of 65 billion pesos na ari-arian ng Maynila na naibenta. Nako. Nasaan ito? Nasaan ang mga napagbentahan ito? Oo. Saka normally, kumbachero, yan ang laging nasisita sa gobyerno. Ubus na sagad ka ba para mag-dispatch ka ng gamit mo? Parang gano'n, sa bahay. Gipit ka ba? Bakit kapag ka nagbebenta ng mga ari-arian, mga gamit mo? Ay dinahilan dito, pandemic. Pandemic. Ganun. Kaya lang, tinan nyo, sa buong pandemic, sinong local government ang nagbenta ng katulad ng mga properties? Makati. Nagbenta ba ang Makati? Ang Mandaluyong. Ang Mandaluyong, ang Quezon City. Lahat naman sila dumaan sa pagsubok ng pandemic. At nagbigay ng tulong sa mga kababayan nilang nahirapan sa panahon ng lockdown, sa panahon ng pandemic. Ganun, bakit ang bukod tanging ang Manila lang ang nagbenta ng ganyang karaming mga property? Magkano ulit yung total? 65 billion pesos. Dapat pala matanong natin si Yorme dyan, Yorme! Yorme, magandang morning! 17.8 billion ang inutang po ng lungsod ng Maynila. Wala pong ginamit dyan for COVID purposes. Almost yung Metro Manila, walang utang at that time except the Manila na may 17 billion na utang dahil patakbo siyang presidente. Okay, so yan mga kababayan. Ayan po ay napag-usapan dyan sa programa nila Anthony Taberna. Yung pagbenta po ng mga ari-arian ng lungsod ng Maynila. Tama naman sila di ba? Magbibenta ka ng ari-arian. Bakit? Dahil sagad na ba? Wala na bang pera ang Maynila? At idadahilan yung pandemic, parang mga DDS. Yan yung style ng DDS di ba? Habang tayo naka-lockdown, yung nasa Malacanang ay kumikita ng limpak-limpak na salapi. Ginamit po ang pandemya para po sila ay maging one big happy family. Di ba? Kaya po sila ay naging one big happy family nung panahon ng pandemya. So, ang dami po talaga kumita nung panahon ng pandemya. At ito raw dahilan nung dating mayor, yan po sa Maynila, kaya po naibenta ang mga ari-arian. Pero ayon mismo kay Hani Lacuna, ang mga yan ay hindi naman nagamit dyan po sa COVID. Kaya ang tanong, nasaan napunta yung 65 billion? Matindi pa. Meron pong utang ang Maynila. 17.5 billion ba ang utang ng Maynila? Kasabay ng mga naibentang 65 billion? Nako po. Tapos, tumatakbo uling mayor. Pero, hindi pa nga sila nananalo, ay meron na silang balak. Sa 2028, ay posibleng tumakbo bilang presidente etong si Yorme Isko Moreno. Ayon po dito sa balita. Kaya nga pumunta dyan si Chavez sa kampo ni Isko para tulungan, magkapit kamay uli, kapit bisig. At sanib puwersa na naman, katulad dati, para po maghanda. Malamang, nandiyan na naman yung video ni Cesar Chavez. Kasi alam nyo mga kababayan, noong 2019, ang kadalasan po nagbibideo kay Yorme Isko Moreno ay si Cesar Chavez. At ngayon, kung sakali mang manalo si Isko Moreno, sigurado, ang bibit-bit ng camera ay si Cesar Chavez. Kung totoo na siya ay lumipat na muli sa kampo ni Yorme Isko Moreno. Ang kawawa lang talaga ay ang mga taga Maynila. Bakit kawawa?
Eto na naman, iiwan na naman kayo. At pamatindihan ito mga kababayan, kapag iniwan ng Maynila, saan mapupunta? Mapupunta yan doon sa mga umaaligid-aligid sa kanya na mga DD shit. Mga Duterte supporters po ang nasa paligid. Kaya sabi ko sa inyo malamang pagdating ng araw, etong Maynila sasakupin na ng DDS. Papayag ba kayo, mga batang Maynila, mga Manileño? Eto, basahin ko lang Matapos ang umano'y hindi matagumpay na panunungkulan sa Malacanang, muling umanib kay dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang dating Presidential Communications Secretary Cesar Chavez. Ayon sa isang malapit na kaibigan ni Dumagoso, mismong si Isko ang nagsabi na ang pagbabalik ni Chavez sa kanyang kampo ay nagbigay sa kanya ng bagong inspirasyon upang muling pag-isipan ang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Habang wala pang formal na anunsyo mula kay Dumagoso, pinapalakas ang kanyang muling pagtakbo bilang alkalde ng Maynila sa 2025 ang mga spekulasyon na maaaring maging hakbang ito tungo sa mas mataas na posisyon. So mauulit lang yung dati, mga kababayan. Samantala, may mga ulat na nagbabalak ang kanilang kampo ng isang mas malawakan laban sa pambansang entablado kung saan si Dumagoso posibleng humarap hindi lamang kay House Speaker Martin Romualdez kundi pati na rin kay Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Patuloy na sinusubaybayan na magiging opisyal na desisyon ni Dumagoso lalo na unti-unting umiinit ang eksena ng politika sa Maynila at sa buong bansa. Ayan po mga kababayan. Mga batang Maynila, gising-gising po kayo. Meron na naman palang balak to. Meron na naman palang balak. Kaya parang parang naulit lang yung dati. Eto na naman si Cesar Chavez sa kampo ni Yorme. Tapos pag bago mag 2028, aalis na naman. Kaya paalala ko lang sa mga batang Maynila, sa mga tunay na Manileño, pag-isipan nyo po maigi kung sino ang inyong pipiliin sa darating na labanan dyan po sa pagkamayor, dyan po sa lungsod ng Maynila sa Mayo. Ilagay nyo po yung totoong nagmamahal sa Maynila, hindi yung gagamitin lang po ang Maynila para sa kanilang pangarap sa mas mataas na posisyon. Piliin nyo po yung magaling mag-budget, yung magaling po mag-govern. Hindi po kasi porke malinis ang lugar, magaling na. Hindi po. Saan ba ginamit yung panlinis? Sa pinagbentahan at sa inutang. Tingnan nyo po ang ginawa ni Mayor Hanny Lacuna. Sa kabila po nang sila po ay baon na baon sa utang at dahil po nabenta mga properties. Ito nga lungsod ng Manila ay nabigyan po ng Good Governance Award. Sa unang pagkakataon, take note mga kababayan, sa unang pagkakataon ay nabigyan ng Good Governance Award ang Maynila. Partida. Baon pa sa utang yan. Partida. Ang dami po nabenta mga ari-arian ng Maynila. Partida. Sinisiraan pa yan. Partida. Tinraidor pa yan. Kaya sabi ko nga sa inyo mga bata Maynila, mag-isip-isip po kayo. Isa pa. Tingnan nyo yung nasa paligid nung inyong mga kandidato. Mas maganda yung sumusuporta sa gobyerno para suportahan din kayo ng gobyerno, yung Maynila. Huwag po kayo kakampi doon sa kumakalaban sa gobyerno, yung nasa paligid ay kumakalaban sa gobyerno. Kasi kapag kayo nanalo, sigurado, nga kayo. Kapag ang nanalo ay kumakalaban sa gobyerno. Piliin nyo po yung talagang para sa tao. Alright? So kung totoo itong balitang ito, mag-isip-isip na kayo mga kababayan ko dyan sa Maynila. Huwag niyong hayaang maulit ang nangyari nung nakaraan. Ang piliin nyo po ay yung talagang nagmamahal sa inyo. Yan po si Mayor Hanny Lacuna. Alright, so yun lang po mga kababayan. Basta tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito sa ibang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.